So, nasa chapter 10 na po tayo ng ating pag-aaral at konti na lamang po ay makakatapos na po tayo sa ating pag-aaral sa sulat sa mga Hebreo. At salamat po sa Panginoon sa patuloy na katotohanan na ipinapatuloy na pinapaunawa sa atin ng ating Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Diyos na nakahihigit sa lahat. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang tunay at buhay na Diyos. At siya ay Diyos na walang katulad. Patuloy po sana natin na natatandaan na ang Diyos ay higit sa kahit sino mang nalikha dito sa mundo. Higit siya sa mga anghel, higit siya kay Moises. Dahil yun po yung layunin ng sulat sa mga Hebreo, yung patuloy na ipakilala, ipaalala sa mga Hudyo ng ating Panginoong Hesukristo ay nakahihigit upang ang mga sinulatan ng mga Hudyo ay maunawaan at patuloy silang manatili sa katuruan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pong pagpapatuloy ay ating pong pag-aaralan ng mula po sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 18. The once for all sacrifice of Jesus Christ. Noong nakaraang linggo po, tinalakay po natin sa Hebrews chapter 9 ang paghahandog na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ang kanyang ginawang paghahandog ay nakahihigit sa paghahandog na ginawa ng mga pari ng mga Hudyo. Kung natatandaan po natin ay natalakay natin yung tabernakulo na ginawa ng mga tao na nakaayon sa kautusan at yung mga kaparaanan na ibinigay sa kanila ng Diyos kung paano dapat gawin yung paghahandog ng mga hayop upang matakpan yung kanilang mga kasalanan. At ngayon din, ipinaliwanag sa atin mula sa Hebrews chapter 9 na mas higit dito yung ginawang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay ang ating pinakapunong pari at siya'y naghahandog hindi sa sambahang ginawa ng tao. Siya ay naglilingkod hindi dito sa lupa kundi siya mismo ay naglilingkod mismo direkta sa kaharian ng Diyos. At dito po sa verses na pag-aaralan po natin mula sa Hebrews chapter 10, ay patuloy na pinapaunawa ng sumulat o nung may akda ng sulat ng Hebreo na sapat na at higit pa ang paghahandog na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay minsanan niya na lang ginawa. Yung kanyang minsanang pag-aalay ng kanyang buhay ay pinatawad na ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Simula nung nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Sige po, at tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Basahin po natin ang sinasabi sa verse 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. So sa verses 1 to 4, makikita po natin yung sabihin natin paghahambing sa ginagawang paghahandog ng mga paring Hudyo, sa ginawang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita po natin na malaki ang pagkukulang ng mga ginagawang paghahandog ng mga Hudyo na ito kumpara po sa ginawang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Unang dahilan kung bakit po malaki ang kakulangan o pagkukulang ng mga handog ng mga Israelita noon. Anino lamang ang mga handog na ito. Ito po yung binasa natin sa verse 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. So, anino lamang sinasabi po na may akda na itong mga ginagawang paghahandog ng mga Israelita ay anino lamang o pagsasalarawan na mabubuting bagay na darating
o anino o pagsasalarawan ng gagawing paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. May pagkukulang ang mga handog na ginagawa ng mga Hudyo nang naaayon sa kautusan dahil ito ay anino o paglalarawan lang ng paghahandog ng Panginoong Jesus. So sa lumang tipan pa lamang po ay itinuturo na po o sinasabi na ng Diyos sa mga Israelita yung gagawing pagliligtas sa kanila ng Panginoong Hesukristo o ng pinangakong tagapagligtas. Kaya po itinuro sa kanila itong paghahandog na ito ay para po malaman na po nila na ito yung plano ng Diyos. Ito ang aking plano sa inyo para sa ikaliligtas ninyo. So di ba po sa anino lang, sa anino, pag tumayo po tayo sa liwanag, makikita po natin yung anino natin. Pero hindi naman ibig sabihin, ay, ito po tayo. Kaya, sinasabi po ng may akda na ito ay anino lamang. Kasi marami pa rin pong tao, o marami sa mga Hudyo, sa kanyang audience, yung naniniwala sa kanila, o ito yung pinangahawakan nila, yung pag-aalay nila, taon-taon. Kasi po, nakikita nila itong pag-aalay, nakikita na itong araw-araw na ginagawa. Sila mismo yung nagdadala ng handog. At ito yung pinangahawakan nila kasi nga po, nakikita nila. Pero mariing na idinidiin po ng sumulat na ito ay anino lamang. At hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. So yung mabuting bagay na darating, ito yung kaligtasan na sasaatin o matatanggap ng sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Sabi po sa verse 2, kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sila dapat alalahanin at hindi na sila kailangan mag-alay pa muli. So may pagkukulang po ang handog na kanilang ginagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop dahil ito ay paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya paulit-ulit na naghahandog ang mga Hudyo ay dahil sa hindi lubusang nalilinis ng mga handog nila ang kanilang mga kasalanan. So ito po, taon-taon. Kasi alam nila na ito ay hindi sapat. O nalalaman po nila na ito hindi talaga lubusang nakakapaglinis sa kanilang mga kasalanan. Sapat kung nalilinis po nito ang kanilang mga kasalanan, panatag na sana ang kanilang mga kalooban at hindi na sila kailangan pang mag-alay pang muli. Ipinapahiwatig sa talatang ito na mas mabisa ang handog ni Jesus dahil lubusan na niyang nilinis ang ating mga kasalanan. So ito po, muli, may problema na binigyan ulit ng diin ng sumulat sa mga Hebreyo. Paulit-ulit yung inyong mga ginagawang paghahandog. So bakit yung ginagawa ito paulit-ulit? Kasi hindi talaga nalilinis ng mga handog na hayop ang inyong mga kasalanan. Kaya nga sabi sa verse 3, ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. So imbis po na hindi na nila alalahanin yung kanilang mga kasalanan, itong mga handog na ito ang siya pang nagpapaalala sa kanila na sila'y mga makasalanan. Ano po? Itong mga handog na ito ayon sa verse 3, ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. At hindi po nalulugod ang Diyos sa mga handog na ito sapagkat ang dugo ng mga toro at
ang mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. So, pinapaunawa na sumulat sa mga Hebreo na hindi na sapat o hindi talaga naging sapat itong ginawang pag-aalay. Ginagawa nilang pag-aalay ng mga handog para sa kanilang mga kasalanan. Una nga po, dahil ito ay anino lamang. So, hindi ito lubos na nakatatanggal ng kanilang mga kasalanan. Pangalawa, ito ay nagpapaalala ng kanilang mga kasalanan at dahil ito ay ginagawa nilang paulit-ulit. Gayun din po, hindi ito naging katanggap-tanggap o hindi ito nakalulugod sa Diyos. Dahil hindi ito nakalilinis ng kanilang mga kasalanan. Kaya ipinalinting din ulit sa mga susunod na verses ng ating pinag-aaralan, ay binanggit ng sumulat na nakahihigit ang handog ni Jesus dahil ito ang handog na nakalulugod sa Diyos. Nakahihigit ang handog ni Jesus dahil ito ang handog na nakalulugod sa Diyos. Balikan po natin yung 4 na dahilan o yung 4 na pagkukulang kumpara sa paghahandog na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko, di ba? Anino lamang ito at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Ngunit sa pamamagitan ng paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo, nakahihigit ang kanyang paghahandog dahil ito mismo yung kaparaanan o ang Panginoong Jesucristo mismo ang kaparaanan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos upang matanggap natin itong mabubuting bagay, itong buhay na walang hanggan, itong kaligtasan sa tiyak na kapahamakan, ito upang makamtan natin ang tunay na kapatawaran ng ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo, sabi diba, sa verse 2, paulit-ulit ang mga handog na ito. Ngunit ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo ay isang beses niya lamang ginawa. Isang beses lamang siya bumaba dito sa lupa upang ialay ang kanyang buhay. Isang beses. At ito po ay sapat na para sa ikapapatawad ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po sabi, di ba? Sa verse 3, may kakulangan yung ginagawang paghahandog ng mga Israelita sapagkat ito ay nagpapaalala ng mga kasalanan ng mga tao. Ngunit ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-alis sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kung inalis na ang kasalanan ng sanlibutan, ano pa ang aalalahanin ng tao? Bagkus, ang maaalala na natin ay yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Sa tuwing tayo ay nagbabanal na hapunan, di ba? Inaalala natin ang katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na natin inaalala yung ating mga kasalanan. Ang inaalala na natin ay yung biyaya, pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. At panghuli po, nakahigit ang handog ni Jesus dahil ito ang handog na nakalulugod sa Diyos. Kumpara po sa ginagawang paghahandog ng mga Israelita noon, ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo ay muli nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa verses 5 to 10 po, sa verses 5 to 6 hanggang 7, nagbanggit po yung sumulat ng ilang mga talata mula po sa Lumang Tipan. So makikita po natin itong verses 6 to 7 mula po sa Awit 40 verses 6 to 8. Sabi po dito,
Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinanugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kita po natin sa verses na ito, yung patuloy na pagpapasakop ng ating Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Diyos. Binanggit po ng kapatid natin kanina ang Filipos chapter 2 verses 6 to 11 na ang ating Panginoong Hesukristo ay bumaba dito sa lupa. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit at bumaba dito sa lupa, namuhay na parang alipin para po sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, kahit na ito ay maghandong sa Kanya sa kamatayan. Sa krus, muli binanggit po dito sa Hebreo, sa awit 40 verses 6 to 8, yung talagang pagpapasakop ng ating Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Ama. Alam ng gumawa ng sulat sa mga Hebreo na hindi madaling makumbinsi ang mga sinusulatan niya na ipinawalang bisa na ng Diyos ang paghahandog na ginagawa ng mga Hudyo. So ito pa rin po yung isa sa naging pinangahawakan ng mga Hudyo, yung kanyang mga sinulatan. Na itong mga Hudyo na ito ay patuloy pa rin silang humahawak sa kautusan o yung sinasabi sa lumang tipan. Kaya gumamit din po yung author ng ilang mga talata mula sa lumang tipan upang makumbinse ang mga Hudyo na maniwala o panghawakan din, tanggapin yung pangangatwiran niya. So, hango po sa lumang tipan ang mga talatang ito, kaya mas maniniwala ang mga sinusulatan niya na mga Hudyo kasi gano'n na lamang ang kanilang pagpapahalaga sa lumang tipan. So, makikita pa din naman po natin, hindi lang naman po sa Hebreo gumagamit o nagko-quote from the Old Testament. Ngayon din si Pablo, madalas din po siya nagbabanggit ng mga verses mula po na matatagpuan sa lumang tipan. So, ang awit 40 po ay isinulat ni Haring David. So, itong part po na ito ng lumang tipan ay sinulat po ni Haring David. Nasulat niya po ito noong panahong inagaw sa kanya ni Absalom ang kanyang kaharian. At tinutugis pa siya nito upang patayin. So, ngunit dahil sa pag-iingat sa kanya ng Panginoon, siya ay nakaligtas mula sa kanyang anak na si Absalom. At noong panahon iyon po, gusto po ni David na maghandog sa Panginoon. Ngunit naisip niya po na isip-isip niya na hindi pala handog ang pinakananais ng Diyos, kundi ang sumunod ang isang tao sa Kanya. Mas nais ng Diyos na sumunod sa Kanya ang tao kaysa maghandog. At yun din, yung pinapaliwanag po ng mga talatang ito, na ang ating Panginoong Hesukristo ay handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Na kahit ang kaloobang ito ay siya ay magdudusa, siya ay mamamatay. Kasi gano'n na lamang yung pagsunod ng Diyos o pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Diyos. So yun nga po, makikita natin dito ang sa mga sinabi ni David sa awit 40 verse 6 to 8, ang isa yung paglalarawan ng paglilingkod ng ating Panginoong Diyos. Sa verse 8 to 9 po, sinabi muna niya, hindi mo ninais o pinanugdan ang mga alay at handog na hayop.
mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan sa kanyang idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. So ito po, pinapaliwanag po ng may akda yung sinabi po ng awit 40 verse 6 to 8. Sa unang tingin, parang sinasabi na hindi nakalulugod sa Diyos ang anumang handog. Pero hindi po pala ganon. Hindi lamang nalulugod ang Diyos sa mga handog na hayop dahil, una po, walang muwang ang mga ito. Pangalawa, hindi rin nila alam ang tama at mali, at yun din, ayaw rin itong mamatay. So, di ba po ang mga hayop na inihahandog doon ay pinipili? Pinipili lamang ng mga tao. So, hindi nga po alam ng mga hayop na ito kung pag kinuha sila doon sa kulungan at dinala doon sa tabernakulo upang ihandog, wala silang kamalay-malay sa gagawin sa kanila. So, ito po yung isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng Diyos yung handog na ito. So, ang mga hayop ay walang mga buwang, hindi nila alam ang tama at mali, at ayaw rin nilang mamatay. Dahil dito, hindi na kinalugdan ng Diyos ang mga handog na hayop. So, i-compare ulit po natin ito sa ginawang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Ang handog na lubos niyang kinalugdan ay handog na ginawa ng isang taong may sariling isip, walang kapintasan, at handang ialay ang kanyang sarili dahil ito ang ninanais ng Diyos. In comparison pa din po sa paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po na sinabi sa verses 40, verse 6 to 8, na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na handa siya na sumunod sa ating Diyos Ama para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Handa niya ihandog ang kanyang sarili. Ngayon din, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamumuhay dito sa mundo, kahit siya ay nasa anyo ng isang makasalanan, kahit kailan ay hindi siya nagkasala. Tingko po, nasa anyo siya ng isang makasalanan. Siya ay naging tao, 100% man. May laman po siya. Nahawakan siya ay isang tao. Ngunit kahit kailan, hindi po siya nagkasala. Hindi po nawala sa kanya ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay 100% na tao at 100% na Diyos. Na sa kanyang pagiging tao, hindi nawala sa kanya ang kanyang kabanalan. Kaya siya ay walang kapintasan. Again, handang ialay ang kanyang sarili. Laman po natin, sa kanyang panalangin sa Garden of Gethsemane, sa John 17, di ba po? Alam ng Diyos, alam ng Panginoong Hesukristo yung kanyang kakaharapin, yung tindi ng kanyang tindi ng sakit na kanyang dadanasin dahil sa misyon na ito. Diba po? Sa kanyang panalangin, dugo na yung lumalabas sa kanya. Kung gusto yung pawis niya, dugo na. Dahil gano'n na lamang yung kanyang panalangin. Ngayon din, sinabi niya sa Ama, di ba? Umaari lamang alisin. Ito, hirap na kanyang dadanasin. Ngunit ano sabi niya? Ang kalooban mo, Ama, ang mangyari at hindi ang kalooban ko. Kasi nandoon nagpapakita o ipinapakita lamang ng ating Panginoong Hesukristo na handa siyang sumunod sa utos ng Ama kahit ito ay magdulot sa kanya ng kamatayan. Handa siyang sumunod sa utos ng Ama. Kinalulugdan ng Diyos ang handog na ginawa ng Panginoong Hesus, kaya pinawalang bisa niya ang dating paraan ng paghahandog ng mga
Hudyo. Sa kanya itinutong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at panalitan ng handog ni Jesucristo. So matatandaan po natin last week, diba sa huling slides ni Kuya Bernie, itinuro niya sa atin yung comparison ng Old Covenant sa New Covenant. At iyon pa rin po, patuloy na ipinapaalala ng sumulat, binibigyan niya pa rin ng diin yung better covenant na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. May kasapatan ang handog ng ating Panginoong Jesucristo. Diba nakahihigit ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo? Binanggit ko kanina sapagkat itong paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo, ito mismo yung kaparaanan na ibinigay ng Diyos upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan, nakamtan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito yung minsanan na lamang pong ginawa at ito ay tiyak na nakapag-aalis ng ating mga kasalanan. At dahil itong pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo ay naging katanggap-tanggap na handog para sa Diyos, ginawa niyang banal. Sino? Tayo. Tayo na sumampalataya sa Kanya ay ginawa niyang banal sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng Kanyang sarili. Diba? Binanggit kanina, mabubuting bagay na darating. So ito po, pinaging banal ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At alam naman po natin ang ibig sabihin ng pinaging banal, di ba? Wala nang kasalanan. Tayo ay nalinis na sa harapan ng Diyos. Tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos sapagkat ang nakikita na ng Diyos Ama ay yung katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So verses 11 to 14. Sige. Balik. Nakahihigit ang handog ni Jesus dahil nakaupo na siya sa langit. Yan po. Tinanong tayo last week. Nung sa pag-explain po sa atin ng tabernakulo, sinabi doon, may nakita ba tayong upuan? May sinabi ba sa atin na may upuan doon sa loob ng templo? Di ba wala? Kasi ang paliwanag doon, dahil hindi pa tapos ang ginagawa ng mga paring Hudyo na paghahandog at hindi iyon matatapos. Kasi nga, paulit-ulit ang paghahandog. So, hindi sila pwedeng maupo. Hanggang may nagdadala ng handog sa kanila, gagawin nila. So, hindi sila pwedeng maupo. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang minsanang paghahandog ng kanyang buhay, ay tinapos niya na. Tinapos niya na. Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaupo na sa kanan ng Ama, sa kanyang trono, sa langit. So, verse 11, diba? Verse 11 to 13. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganon ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakapapawi ng kasalanan. So, binanggit naman po na hindi nakapapawi ng mga kasalanan. So, take note po natin lagi na pag ang ilang mga verses, ilang mga salita, ay paulit-ulit na binabanggit sa salita ng Diyos, ito po ay binibigyan din ng may akda. O binibigyan niya po ito ng emphasis. So, dito po, makilang beses na po natin nababasa o naririnig mula sa Hebreo na hindi naman nakapapawi ng kasalanan ang mga handog na hayop. Kasi ito yung mismo gustong iparating sa atin nung salita ng Diyos. Nang sa gayon, mas magtiwala po tayo doon sa sinasabing katanggap-tanggap na handog
para sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. So hindi na po mauulit ang paghahandog ni Hesukristo, sapagkat nakapapawi na ng kasalanan ang Kanyang paghahandog. So tapos na po dahil napawi na po ang kasalanan ng mga handog ni Jesus. Next po. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay Kanyang ginawang ganap magpakailanman ang pinaging banal ng Diyos. So patuloy pa rin po na pinapaunawa ng sumulat sa Hebreo yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo kung bakit nakahihigit ang Kanyang ginawang paghahandog kumpara sa ginagawang paghahandog ng mga Israelita noon sa pamamagitan ng mga hayop. Na sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo ay Kanyang ginawang ganap magpakilanman ang mga pinaging banal ng Diyos. At sa mga susunod na talata, pinatunayan po ito ng banal na Espiritu. Nakahihigit ang handog ni Jesus dahil ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito. Hindi po, nakahihigit ang handog ni Jesus dahil ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito. So, tandaan niyo po kung saan unang lumabas o nabanggit sa ang banal na Espiritu. Iwan po sa John. Nung binautismuhan ng ating Panginoong Hesukristo ni John the Baptist. Diba? Narinig ang boses ng Ama. At yun din sabi ni John the Baptist, meron isang kalapati, tila isang kalapati na bumaba itong sa Diyos. So yun po yung instances na makita natin na present yung Holy Trinity. Ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu, gayon din ang Diyos Anak. Gayon din po dito sa Hebrews, ay nagpapatotoo pa rin po. Iwan po, namanggit na natin na ang Diyos Ama, na ang Diyos Anak ay handang magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. At gayon din, etong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang nagpapatotoo dito ay ang banal na Espiritu. Sa verse 15 to 16, ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pa maghandog dahil sa kasalanan. So ito pong verse 16, ito po ay muling kinuha mula po sa Lumang Tipan. So sa aklat po ng Jeremias, sa Jeremiah po, kinuha po itong verse 16 na ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Sa ating pong mga mananampalataya, hindi po natin lubusang mauunawaan yung mga katotohanan na binabanggit sa atin ng salita ng Diyos. Hindi po natin lubusang mauunawaan ang mabuting balita ng kaligtasan kung hindi kumilos po sa atin ang banal na Espiritu. Kung hindi po tayo kinonvict ng banal na Espiritu. At sa ating po, sa kasalukuyang kalagayan natin bilang mga mananampalataya,
patuloy tayo na lumalago, patuloy natin na umuunawaan at pinanghahawakan ang pangako ng Diyos. Itong mabuting balita ng kaligtasan na ating pinanghahawakan sapagkat ang banal na Espiritu pa rin po ang nagpapatotoo sa ating mga buhay. Na sabi nga po dito, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Kasi kung wala ang banal na Espiritu po sa atin na sumampalataya sa Diyos, baka wala po tayo dito. Hindi, baka out of nowhere, bigla-bigla na lang tayo maalis sa church. Tatalikod tayo sa pananampalataya na mayroon tayo. Pero sa tulong at gabay po ng banal na Espiritu na siyang nangungusap sa bawat isang tunay na sumampalataya, patuloy niyang ipinapaunawa na may katotohanan ang mga katotohanan o mga turo na ating pinanghahawakan mula sa salita ng Diyos. At yun din, sabi po sa verse 17, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Kung kaya't minsan na lamang po ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Kristo muli ay naging kasapatan at katanggap-tanggap na handog para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya hindi na kailangan pang maghandog muli para sa kasalanan. Kinalimutan na ng Diyos ang ating kasalanan at kasamaan. At hindi na po natin kailangan maghandog pa para sa kasalanan dahil napatawad na ang ating mga kasalanan. So patuloy na binibigyan itong diin ng sumulat. Dahil marami pa rin po sa mga tao ang patuloy na tumitingin sa kanilang sariling gawa. At yun din kahit sa kasalukuyang panahon sa atin, marami pa rin po sa mga tao ang pinahanghawakan ang kanilang mga sariling kakayanan upang sila ay tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan o sa kanilang mga kasalanan. Marami pa rin pong tao ang iba ang pinipiling kaparaanan para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Maraming mga tao ang gumagawa ng mabuti, sumasali sa mga relihiyon at kung ano-ano pa. Pero ang nakakalimutan nilang gawin ay sumampalataya sa Panginoon. Kasi naniniwala sila, totoo ba? Ito lang ba talaga ang kailangan kong gawin para maligtas ako? Parang ang dali-dali. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa Diyos. Ito lang ba talaga ang kailangan kong gawin? Pero ang katotohanan po ng salita ng Diyos, sabi niya, hinalimutan na ng Diyos ang kasalanan at kasamaan ng tao. Kaya ano ang kailangan gawin ng tao? Sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 18 po ng John chapter 3, hindi na hinahatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak. Ngunit hinahatulan na ang mga hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa Hebreo, nalaman po natin na ang ating Panginoong Kristo ay nakahihigit sa kautusan. Nakahihigit sa ginawang kaparaanan noon sa lumang tipan para sa kasalanan. Nakahihigit ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Kristo para sa ikapapatawad ng ating mga
kasalanan. Hindi po, kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan at kasamaan ng tao. So saan na titingin ng Diyos? Sa pananampalataya. Malinaw po na sinasabi sa salita ng Diyos na hindi nahahatulan ng parusa ang sumampalataya o sumasampalataya sa anak ng Diyos. Sapagkat hindi na siya, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So mga kapatid, muli pinapaalala sa atin na ang tanging kaparaanan ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Romans chapter 6 verse 73. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ito yung tiyak na kapahamakan na daranasin ng tao dahil sa kanyang mga kasalanan. Kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Di ba, sino bang ayaw sa libre? Lahat tayo gusto natin ng libre. So, pag libre, wala na tayong gagawin, tatanggapin na lang natin. So, yun yung gusto ng Diyos. Tanggapin natin itong libreng niyang kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Panampalatayaan natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Huwag na po tayong umasa sa ating mga sariling gawa para sa ating kaligtasan. Huwag na po tayong gumahanap pa ng ibang kaparaanan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano lamang po ang nare-require sa atin ng Diyos? Ano na po yung ninanais sa atin ng Diyos? Pananampalataya, paniniwala, at pagtitiwala sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin po natin na tayo ay mga makasalanan at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ngayon, paniwalaan po natin at pagtiwalaan natin ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kung patuloy po tayo na magsusumikap sa pamamagitan ng ating mga sariling kakayanan, hinding-hindi po natin maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba po? Kaya ginagawa ito ng mga Hudyo noon para matakpan yung kanilang mga kasalanan. Pero malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na hindi na kinalulugdan. Hindi kinalugdan ng Diyos ang mga handog na ito sapagkat ito ay hindi nakapag-aalis ng kanilang mga kasalanan. Kaya paulit-ulit na binabanggit sa ating pinag-aaralan sa Hebreo na magtiwala ka sa handog ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito yung handog na nakahihigit sa lahat. Ito yung handog na nakapapawi at nakakaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, alam ko, nawa sa bawat isa sa atin na nakarinig ng mensaheng ito mula sa salita ng Diyos, nawa tayong lahat ay may tunay na pananampalataya sa Diyos. At kung wala pa, ito na yung pagkakataon. Wag po natin sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos na tanggapin ang libreng kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tandaan po natin mga kapatid, bayad na ang ating mga kasalanan. Hindi na po tayo hahatulan ayon sa ating mga gawa. Tayo po ay hahatulan na ayon sa ating pananampalataya. Kaya tayo ay patuloy o tayo ay magtiwala manampalataya sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil muli, ito yung naging katanggap-tanggap sa Diyos na handog para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan at naging kaganapan para sa lahat ng sumampalataya sa Diyos upang maging banal. Salamat po sa Panginoon sa katotohanan ito.
At nawa ito'y patuloy na mamunga sa ating puso at isipan at patuloy nating panghawakan bilang mga mananampalataya ng Diyos dito po sa San Ildefonso Christian Church. At ngayon din, ito yung maging encouragement sa atin upang palaging ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Nakakatakot po ang kahahantungan ng isang taong walang pananampalataya. Kaya kung tayo po sa ating bilang nakarinig at tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos, ipamalitan po natin, ipahayag din po natin ito sa iba.